Okay, yung nabasa kong question, sa mga boutique daw na nasa malls, yung mga employees doon, applicable ba sa kanila yung retirement pay under Republic Act 7641? Yun po kasi yung basihan ng sinasabi natin na retirement pay na ang computation ay daily rate multiplied by 22.5 multiplied by years of service. So, kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang boutique na nasa loob ng mall, applicable ba ito sa inyo? Applicable po ang retirement pay under RA 7641 sa mga private sector employees na may more than 10 na empleyado sa kanilang kumpanya. Okay? So, kung yung retail o service establishments ay hindi lalampas sa 10 ang empleyado, hindi po applicable ang retirement pay. Pero, what if, yung nabasa ko sa isang question, no? Less than 10 lang yung kanilang empleyado sa kumpanya, pero meron silang company policy na nakalagay doon na meron silang retirement pay. Pwede ba yon? Pwedeng-pwede po. Kasi, ang minimum na nakalagay sa batas, ibig sabihin doon, hindi po pwedeng bumaba si employer sa minimum na nakalagay sa batas. Pero po pwede siyang magbigay ng sobra pa sa nasa batas out of generosity ng kumpanya o ng management. Okay, yung isang question, sabi naman ni sender, papaano kung pinag-retire ka na? Kasi ang sabi ng employer mo, hindi ka na fit to work, or pinag-retire ka na kasi hindi ka na nakaka-contribute sa company. Ibig sabihin siguro yung performance niya, no? Okay. Ganito yon ha. Ang retirement under the law is between 60 to 65, tama? 60, voluntary or optional retirement yon. 65, mandatory na yon. Wala ka nang magagawa. Whether you like it or not, magre-retire ka na. Yung 60, optional yon. Sa'yo. Ikaw ang magde-decide kung magre-retire ka na ba o hindi pa. Okay? So, yung option, kung sino yung mag-exercise ng prerogative ay si employee, hindi si employer. Ngayon, kung pinagre-retire ka na dahil hindi ka na fit to work, so parang medically speaking, may problema ka. Alam nyo po ba, under the labor code, pwede kang i-terminate ng isang employer due to medical reasons. Kapag yung sakit mo ay hindi nagagaling within 6 months and mako-compromise mo na yung health mo or health ng kapwa mo empleyado, pwede ka nang i-separate o tanggalin na employer based on authorized cause na sickness or medical reason. Okay? Pero may requirements yon, syempre. Hindi pwedeng basta sabihin niyang, hindi ka na fit to work, kaya hindi ka na po pwedeng magtrabaho dito, i-retire ka na namin. Hindi po pwede. Okay? So, kung ang gagamitin nila ay medical reason, i-separate ka nila due to authorized cause of sickness na incurable within 6 months. Okay? Dapat po dumaan sa proseso. Alright? Na kung sasabihin naman nila na i-retire ka na kasi hindi ka na nakaka-contribute sa company, siguro performance-based, mababa na yung na-achieve, ano? Well, ganito po yon. Ang retirement pay under RA 7641 kasi, dalawa lang ang requirements. Edad and yung years in service, yung length of service mo. Sa edad, 60 to 65, and sa service, minimum 5 years lang. Kapag na-meet mo na yon, pwede ka na mag-retire. Ngayon, halimbawa, si company, pinag-retire ka ng maaga kasi nga sa evaluation ni company, hindi ka na nakaka-contribute. Yung performance mo, poor, considered poor ni company. Pwede bang gawin yon? Okay. Early retirement, may policy si company regarding early retirement. Pwede yon. Pero ang requirement, may additional requirement na dapat mag-agree si employee. Tanggapin ng employee, may consent sa employee sa early retirement policy ng kumpanya. Pangalawa, dapat hindi bababa sa minimum computation ng batas regarding retirement pay. So, kung ang computation ng batas ay 22.5 days
for every year of service, hindi ka po pwedeng bigyan ng kumpanya ng 15 days for every year of service dahil yun ang kanilang early retirement policy. No. Gaya na po ng nauna kong nabanggit sa mga previous vlogs ko, meron pong actual case na nangyari. Nagkaroon ng early retirement policy si company. Okay? So, nung in-implement niya yon, merong mga empleyado na meet na nila yung early retirement age. So, ang policy kasi nila ng early retirement ay as early as 40. So, meron silang empleyado na 42 years old at that time. At yung service requirement kasi nila is 15. So, na-meet na rin niya yon. So, nag-submit na siya ng letter of intent or intent to retire sa kanilang HR. Pagdating sa HR, ang computation ni HR ay 15 days for every year of service. Sabi nitong empleyado, hindi pwede. Dapat ang ibigay ninyo sa akin yung computation ng batas na 22.5 days for every year of service. Kasi yun ang nakalagay sa RA 7641. So, nagtalo sila, hindi sila nagkasundo sa computation. Pero dun sa intention na mag-retire na employee, okay sila dun, nagkasundo sila. Hindi lang sila parehas dun sa computation. Ang ginawa na employee is kasi siyang law student, challenge niya ngayon yung desisyon ng kanilang HR. Nagsampa siya ng kaso sa DOLE. And alam nyo ba, umabot sa Supreme Court, panalo sa empleyado. At ang sabi ng Korte Suprema, pwede kang maglagay ng company policy. Okay? Hindi yun pinagbabawalan ng batas. Hindi yun kabaliktaran or hindi yun, basta hindi pinagbabawal ng batas, pwede kang maglagay ng company policy regarding retirement. Pero, hindi dapat bababa sa minimum na ibinibigay ng batas, and pangalawa, dapat may consent si employee doon sa ibinigay mong terms and conditions ng retirement. Ito, may isa pa pong question. 65 years old na siya, nagtatrabaho pa rin siya, and for 3 years na sa company, pwede na ba siyang mag-retire? Okay po, under RA 7641, dalawa po ang requirement para makapag-retire kayo. Mandatory na to kasi 65 years old na siya eh. So, under this, mandatory retirement, may service requirement po na minimum of 5 years. So, kahit na-meet mo na yung age, kung hindi mo na-meet yung service requirement, hindi pa rin po kayo entitled. Pero, okay, kung meron kayong company policy na kahit hindi nyo pa na-meet yung service requirement na 5 years under RA 7641 para makaklaim ng retirement, sa company, basta nag-65 ka, meron kang makukuha. Okay? Then, okay yun. More beneficial yung provision na ganun para sa empleyado, i-honor yun, i-consider yun. Okay? Yung more beneficial na benefits para sa employee na nasa company policy. Basta po ang tatandaan nyo, itong retirement pay ay base sa batas na Republic Act 7641. Alright? So, dahil base ito sa batas, kapag walang nakalagay na retirement pay sa inyong employment contract, walang nakalagay sa inyong company policy, walang nakalagay sa inyong collective bargaining agreement kapag may union sa inyong kumpanya, CBA ang tawag doon. Kapag walang nakalagay doon sa tatlong yon o kaya walang company practice or tradition, magbabase tayo sa batas. Okay? Kung ano yung nakalagay sa Republic Act 7641. Ngayon, kapag may nakalagay sa employment contract or may nakalagay sa company policy or may nakalagay sa CBA or may company practice or tradition, pero mas mababa yung ibinibigay na computation kumpara sa computation ng batas na 22.5 days for every year of service. Tapos ang nakalagay sa kumpanya or company policy ay 15 days for every year of service, masusunod po yung batas. Tandaan po ninyo, in case of conflict, the provisions of the law will prevail. Yun po yung ibig sabihin nun. Masusunod po lagi ang batas kapag may conflict sa employment contract nyo at sa batas, batas po ang masusunod. Kapag may conflict sa company policy at sa batas, batas po ang masusunod.